Joke lang, joke lang, joke lang. Joke lang, joke lang. I feel blessed lalo sa status namin ngayong first one dahil nagkaroon po kami ng big opportunity na mas ma-showcase pa po yung talents namin and mas nakikita po ng tao yung group namin na nag-e-effort pa rin po talaga kami to give back po sa aming fans namin and sa entertainment industry. Kaya ayun, I feel blessed and happy din sa status ko ngayon dahil and of course, sa support din ng first one, kami isa't isa. So, ayun, talagang di lang talaga kami sumusuko sa status namin ngayon. Ako po, lumaki po ako sa ano, entertainment industry na din kasi yung daddy ko is a member of Maneuvers. At an early age, namulat na rin po ako sa mundo ng industriya kasi parang ganito pala yung ginagawa backstage kasi karamihan ng mga normal na people like mga nanonood ng concerts, nanonood ng TV, yung harap lang po yung nakikita nila. Pero yung ako po, para at an early age, parang nakikita ko na agad yung nangyayari behind the stage. Kaya, ayun, daddy ko member of ng Maneuvers, tapos sinasama-sama niya ako sa mga rehearsals, nakita na ako ng iba't ibang artista, nakakalaro ko rin yung mga anak na artista, nakasama ko rin sa church, ganyan. And then, ayun, si daddy rin, mahilig siya mag-dance classes. So, doon din ako namulat sa talento binigay sa akin ng Panginoon, which is yung dancing. Doon ako napamahalalo sa dance. Naalala ko po no'n, nasa ano pa po ako no'n, nasa klase po ako. May klase po ako no'n sa UE 8. Nagte-take po kasi ako ng HRM dati. Tapos tumawag sa akin yung manager ng Maneuvers na kung puwede daw po akong ano, sumayaw sa Maneuvers ng isang show lang sa ano, sa GMA. Nalimutan ko anong program yun. Sunday All Stars to be exact. Tapos ayun, nakala ko parang trial lang kasi akala ko kulang sila, nangangailangan sila ng tao. And then after nun, parang after 2 weeks, na-line up po ako ulit sa Itbulaga naman. Tapos hanggang sa napapansin ko na lagi po akong tinatawagan. Tapos parang sa isip-isip ko, baka ito na yung maging ano rin, sideline ko kahit papano. So, ayun, para rin makatulong din sa family and sa sarili. Naalala ko nung pagpasok ko ng first day ko sa Maneuvers, ganito pala talaga, makukulit pala talaga. Kasi mga tito ko po, naabutan ko na po yung mga tito ko eh. Makukulit po talaga yung mga tito ko. Pero, may serious side pala siya. So, pag trabaho po talaga, kailangan trabahuin mo talaga yung inaral na sayaw, kailangan hindi ka magkamali kasi priority and responsibility mo ring galingan para sa mga artist din. Kasi ikaw din yung magtuturo sa artist eh. So, kumbaga ikaw yung magiging example para sa kanila para, ganito yung gawin mo, ganito yung bilang yan, ganito yung position mo. So, ayun. So far, na-enjoy ko naman yung buhay dancer, katulad ng pag-enjoy ng tatay ko po. Masaya po. Siyempre po, hindi mawawala yung kaba kasi nandun din yung kaba and adrenaline and excitement. Kumbaga parang, yung tatlong yun nagmi-mix po sa buong katawan ko eh. Pero, once na nakaapak na ako ng stage, sisiguraduhin ko pong ibang anyo na po ako. Parang, kailangan ko ibigay yung lahat, di ako magkamali. I need to focus, I need to give my all sa pagsasayaw and sa pagpe-perform na din. Um, Hindi naman po nila ako mapipigilan. Hindi po nila ako mapipigilan sumayaw kasi ito po talaga yung talento binigay sa akin ni Lord. So, masaya po ako dito. Gustong-gusto ko po 'tong ginagawa ko.
ito po yung comfort zone ko. Dito ako nag-enjoy, dito ko na-express yung sarili ko. Kaya, totoo nga yung tagline na dance is life. I think ito po talaga yung path na binigay sa amin ni Lord. Kasi, di namin talaga expect eh. Parang hindi naman siya by surprise na, oh, mag first one ka, ikaw mag first one ka, ikaw mag peep up ka, ganyan. Parang unti-unti siya, parang step by step, unti-unti kaming na-handpick ni Lord sa sitwasyon namin ngayon. Kaya I'm very thankful din sa first one and sa mga kasama ko dahil, ayun, tinik nila tong path na to. Wow. It's a very, very deep question po, no? The idea of happiness po. Siguro, kung kaya mo lang i-convert yung sarili mo na maging masaya. Kahit na in times of hardships, in times of, dito sobrang problemado ka na sa buhay, yung tipong sobrang down na down ka na. Feeling ko, nasa mindset din siya na kailangan maging positive ka lang sa life, na kaya mo yan, and huwag ka lang magpapatapak sa sarili mong anxieties and sarili mong problems para hindi na mag-pile up yung problem. So, I think idea of happiness is finding your true self. My greatest fear, actually, to die. Naging overthinker na lang ako bigla. Kaya greatest fear ko is to die talaga. Pero I'm not saying na gusto ko mabuhay habang buhay. Kasi lahat naman ng tao meron talagang kalalagyan. And sa sitwasyon ko ngayon, yung greatest fear ko. At right now. Kasi I'm too young for that to happen, and I have a lot of things to do. Marami pa akong pangarap sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa first one, sa mga mahal ko sa buhay. Kaya I think na kailangan ko ma-achieve muna yun. After that, I think I'm ready. Joke lang. Joke lang po. Pinakaayaw ko po talaga sa sarili ko, I'm very, very short-tempered po talaga. Kung may ayaw ako sa'yo, sasabihin ko sa'yo directly. Kung may problema ako sa'yo, sasabihin ko sa'yo. Kaya, ayun, kumbaga parang na-lesson na yung pagiging magagalitin. Kasi parang napagod na rin po ako. Parang, kumbaga parang, ano ba, galit na naman ako. Parang sa utak ko po parang, kunyari, maliit na bagay lang. Kunyari, nagdadrive ako, ganun. Tapos may biglang kumat sa akin. Parang nagagalit na po ako sa isip ko, pero parang biglang lumalaban din yung other side ko na parang, kaya mo na yan, wala namang mangyayari sa'yo dyan eh. Yayaman ka ba dyan? Magkakaroon ka ba ng, magiging milyonaryo ka ba? Ganun lang po yung laging mindset ko. Ibang tao, pinakaayaw ko. Siguro yung chismis. Parang ayoko ng kinakalat nila yung wrong information about you, about your loved ones, about your kung sino man yung related sa'yo. Kasi parang, ba't mo pagkakalat yan? Di mo naman narinig sa kanya na sinabi niya yun eh. Wala kang karapatang ikalat yung nalalaman mo kasi nga, di naman nga sa'yo nang galing yun. So, ba't mo ikakalat, di ba? Sobrang pangit lang rin na, na trait yun sa tao. Which words I most overuse? Siguro dahil din sa influensya ni Malupiton, kung kilala niyo po yun. Yung bossing po. Hindi ko po lang lagi, parang ang sarap pong banggitin eh. Bossing. Bossing, kamusta? Parang nakakatuwa po kasi nagbibigay joy siya, and parang nagkaroon na rin siya ng ng parang pag narinig ng tao yun, parang makaka-relate din siya. Yung, excuse me, yung taong yun kasi ayun nga, kumbaga may mutual
na alam kami na word. So parang ayun din yung most na nababanggit kong word. Bossing, boss, kamusta? Ganun po. Simpleng bati lang. Maraming beses na po. Sobrang daming beses na po. Lalo na po nung nag-hiatus po kami. Ilang beses ko na po sinasabihan si Ace na, Tol, tigil na natin ito. Wala na mangyayari sa atin dito. Pero I'm very thankful din kay Ace dahil siya po talaga yung kumapit sa amin. Kaya, nandito pa rin kami ngayon sa status namin ngayon. Pero, sobrang daming times na po talaga. Even last year, um, sometimes napapaisip din ako na um, kaya pa ba namin, like that. Siyempre, hindi ko rin naman maiwasan mag-overthink, pero I stay positive pa rin, nilalabanan ko pa rin yung sarili ko. Pero pag tipong problemado lang talaga ako sa trabaho minsan napapanghinaan ako ng loob, pero alam ko sa sarili ko na hindi pa oras para tumigil. Kasi hindi pa rin sila sumusuko para sa grupo. Well, syempre, first of all po, my family, gusto ko po silang bigyan ng security in the future. And then, for myself din also, dahil marami din akong pangarap sa sarili ko, marami din akong gustong gawin. And, ayun din, para din sa first one, na sila nga, ginagawa nila yung best nila, gumigising din sila ng maaga. So, bakit tatamaran din ako? So, wala akong rason para huminto, wala akong rason para gumawa ng excuse sa kanila din dahil sila din ginagawa rin nila yung best nila. So ayun din. I'll just give my best sa every time na meron something sa first one. Pinaka binavalue ko po sa pagkakaibigan is yung bonding po talaga and yung every moment na magkakasama po ng pagkakaibigan. Like for example, sa first one, sobrang tinitreasure po talaga namin yung every moment, kahit na simpleng araw lang, meron po talagang isang moment doon na hindi mo malilimutan eh. Kunyari, kahapon, birthday live, for example, birthday live ni Jay or kung sino man. Basta yung mga simpleng tawanan, simpleng jokes, ayun po yung sobrang binavalue ko sa friendship. And ayun din yung ayokong mawala. Kasi ako po sobrang clingy ako sa mga kaibigan ko. Na laging one call away ko po talaga kaibigan. And sila din po kasi yung nagiging kumbaga inspirasyon din sa buhay. Lagi ako nagre-rely sa mga devotional books, like for example sa mobile app. Every time na magde-devotion ako, laging nakalagay dun sa Bible verse na yun is para ma-motivate ako na parang sabi doon, don't be anxious about anything, instead pray about everything. Kumbaga parang ganun. And ito, tulad ng tattoo ko dito sa neck ko, ito nakalagay dito Acts 20:35. Opo, ito. Acts 20:35 to. Kumbaga parang reminder ko sa sarili ko na parang it's more blessed to give than to receive. Parang ganun po. Parang mas gusto ko po magbigay ng bibigay kesa makatanggap ng marami. Parang ganun po yung naging motto ko. Kaya ko magbigay hanggat kaya ko. Parang ganun po. I think pinaka nagbibigay ng pagmamahal sa akin is yung family ko talaga. Sila po talaga yung source of strength ko. Sila yung inspiration ko kung ba't ko ginagawa to, ba't nagpo-pursue ako ng gantong career na dream ko po talaga na mabigyan sila talaga ng magandang buhay in the future. Dream ko rin sa sarili ko na maging stable din ako, maging successful, pero ayoko lang po na ako lang po yung nakakaramdam ng gantong feeling. So, gusto ko rin maramdaman ng family ko. Gusto ko rin maramdaman ng mga kapatid ko yung nararamdaman ko, yung kasiyahan na nararamdaman ko. And syempre, hindi rin naman nanggaling sa akin yung blessings, nanggaling naman sa taas. So, I will share what I can sa kanila.
Yeah, parang kumbaga sila yung rason kung bakit ko ginagawa yung pagiging P-pop. Ayun po. Isa rin sila sa mga reasons kung bakit, yun nga po, ginagawa ko tong tinatahak ko ngayon. Hi everyone, this is Alpha and gusto ko lang sabihin sa inyo na nandito pa kami, gagalingan pa namin. I'm sure na sa mga next releases namin, sa mga next part of our journey, hindi na kayo mabibitin, hindi na kayo maghanap pa ng iba dahil wala nang iba. Nandito lang kami. And mahal na mahal ko kayo for one. I hope na hindi kayo sumuko sa amin and magparami pa tayo. Galingan pa natin hindi lang sa pagiging fan kundi sa buhay. Galingan natin for our families and friends and ayun, keep streaming our songs, help us, and we love you. Thanks so much.